pagkait sa kanyang pagkakataon at pagbabakasakali, umaasa ako at laging nananalangin na sana. Oo nga, nagbago na siya. Yun. Hanggang dumating ang 2024 at 2025. Ayan na. Oh. Hindi, kasi matindi ito, ha? Ang lupit. Yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Yan yun eh. Yan yung masakit dun eh. Alam mo, sa totoo lang, ha? Ito, makinig kayo mga kababayan. Wala tayong pakialam kung addict yung presidente. Kung sakali lang, hindi ko sinasabing mabuti yun. Pero kasi pag addict ka, wala ka na sa katamang kaisipan. You're mentally, paano mo masasabihin yung mentally unstable? Diba? Kasi siyempre, ka na eh. Tamang hinala. Pag may tamang hinala ka, yung desisyon mo mali-mali na. Diba? Tapos, ang iisipin mo, paano na lang magkamkam ng pera. Tapos, pag may alam kang mga opisyal mong nagnanakaw, okay lang. Basta meron kang parte, like 25 billion. Parang ganun eh. Yan yung sinasabi ni Senator Amy. Nagkaloko-loko na ang bayan dahil nga addict siya. Yun ang problema. Hindi naman dahil lang sa, bakit ba? Anong pakialam nyo? Health reason naman yun. Ano naman yan eh? Sabi, kasi may mga nagsasabi pa dyan na para bagang ang pagiging addict ay health, problema lang yan sa health, something like that, di ba? Hindi ho. Okay lang sana kung ordinaryong Pilipino ka, tapos inamin mong addict ka, ipaparehab ka, mapapaayos ka. Ganon, di ba? Okay lang yun. Pero kung ikaw yung presidente, addict ka, tangina paano pamumunuan yung bayan? Apektado ang lahat ng desisyon mo. Yan yung sinasabi. Ito na nga, 24 and 25 dumating na. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin yung... Alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit ka ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan. Habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Tumatawag daw sa kanilang magnanakaw doon ngayon. Para mga putang inang piglawan yan Hindi kasi sabi niya, ngayon daw, yung mga tumatawag sa kanya na na magnanakaw ngayon, nagnanakaw na. Para mga piglawan na nagkaroon ng posisyon. Ang dami dyan, mga dilawan na galit, diktador. Ganun sila nun, ganun sa mga Marcos. Magnanakaw. Parang yung sumisigaw ngayon sa mga mga ikulong na yan, mga kulangot, yung mga ganyan. Tawag-tawag sa kanila pero ngayon nagnanakaw din. Gagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Yun lang. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay VP Inday, sa confidential funds na kung tutuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itapo na lamang sa ibang bansa. Kita niyo, naririnig niyo yung hiyawan na yon? Hindi kasi alam mo, taguyan tandaan niyo, nasa Iglesia ni Cristo event ito Hindi, yan po ay masasabi natin, hindi pinag-uusapan sa Iglesia ni Cristo yan. Diba? Yung sarali ng Iglesia, yung pagsuporta sa mga Duterte, hindi ho. Pero dito, nakita ninyo, nilalantad ni Amy yung ginawang kagaguhan ng kapatid niya kay Pangulong Duterte. Kita niyo yung hiyawan ng tao? Kasi yan yung tinatawag na organic. Organic po yan. Sa loobin nila na talagang nakikita ko na nasaktan sila nung dinukot at kinidnap si Pangulong Duterte. Yan ang totoo
Baitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Garapalan ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa Congress, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinamas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. Yun. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17. Dali. Grabe yun Parehong edad. Naku po. Eto na nga, mamaya may papaliwanag po ako sa inyo. Din, noong 2021, nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. Yo. 9 na taon na nakakaraan, saktong November 18 pa talaga, na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Grabe. Goosebumps ako dito Kinikilabutan ako dito Sabi ko nga sa inyo, ito meron ako ipapaliwanag sa inyo. Ako ito kutob lang naman. Hindi ko naman sinasabing ako isang manghuhula, propeta o kung ano man. Di ba noong una marami nagtatanong, maraming political analyst na nagsasabi, bakit 3 araw, bakit ganito, ganyan. Lalo na yung mga pingtae, ang dami nilang paliwanag dyan. Ako kasi, di ba sinabi ko na sa inyo, ang aking lang, maaring hindi ito ang dahilan ng INC, I do not know, wala akong alam. Pero ito siguro ay itinakda na rin ng ating Panginoon. Na yung 3 araw kasi na yun, tandaan nyo, 3 araw ang Panginoon ay bago siya mabuhay muli. And that death, I think, hindi pala I think, totoo pala, that death is the way of God para maibalik tayo sa Kanya. Tandaan ninyo, nung kay Adan at kay Eva, the firstborn, sinasabi nga ay nagkasala, kaya tayo ay na-separate sa ating Panginoon. And itong Son of Man o itong Panginoong Jesus, di ba? Namatay at nabuhay. Pinagbayaran yung kasalanan natin, kaya po namatay siya kasi the wages of sin is death. After 3 days, nabuhay siya. Anong implication nun? That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ibig sabihin nun, bagong buhay. Yung pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay pag-connect muli sa atin, sa Diyos Ama, kung sino man ang tumanggap sa kanyang anak. Yun diba? Kaya nabuhay sa pangatlong araw ang ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, bagong buhay. Kaya sa tingin ko, hindi man sinasadya o sinasadya ng IC, do not know. Sa tingin ko, yung 3 araw na yan since 16, 17, 18. After 18, yan ho ang bagong buhay ng Pilipinas. Bago na. Kaya ako, ngayong araw na ito, may malakas akong kutob na may mangyayaring para magkaroon ng bagong buhay ang Pilipinas. Kaya mga kababayan, sabi ng iba, paano yan, Banat Bay? Yung Iglesia ni Cristo tumigil na sa rally nila. Bakit naman ganun? Diba, may mga gumaganon may naririnig ako Huwag ko kayo mawala ng loob. Bakit? Ako, ito aking pananaw lang Kasi doon, ayaw maging political ng INC. Ayaw maging political ng INC na nagde-declare sila ng kung ano Marcos resign o support to the succession. Ayaw nila yun Hindi yan ang kanilang parabagang direksyon bilang isang relihiyon. Mabuti yun. Tama yun. Hindi sila gumagaya sa CBCP, di ba? Na nagbibida-bida pagdating sa politika. Hindi sila ganoon. Sila, transparency, di ba? Para sa demokrasya, kalinisan ng gobyerno, yun ang kanilang concern. So, with that, pinutol na nila. Maybe lang, I'm not sure, maybe, para hayaan nila ang mga membro nila na kung gustong sumama sa EDSA. Kasi ngayong araw na ito, tuloy ang EDSA. Tuloy ang pangatlong araw ng pagrarally diyan sa EDSA. So mga kababayan, malamang, hinayaan na po nila yung kanilang mga kapatiran na kung gusto ninyong pumunta doon, choice nyo na yan. Yan ay choice nyo na. Kayo nang bahala kung gusto nyong pumunta. Kaya ako naniniwala ko ay maraming dadagsang mga taga-INC today.
Not because didiktahan sila ng kanilang pamunuan, but bilang isang Pilipino. Kasi doon, sinabihan sila ng kanilang leader na ito'y pagtitipo ng ating samahan, ng ating relihiyon, pagtitipo natin ito. Pero yung sa EDSA, kaya siguro sila tumigil na para kung kayo gusto ninyong pumunta, yan ay hindi na bilang Iglesia ni Cristo, but bilang isang Pilipino. So yun ang aking paniniwala na kasi yung iba nadidisappoint. Bakit nila tinigil? Hindi, malay mo binigyan lamang sila ng kanilang sariling desisyon na bilang isang Pilipino, sasama ka ba sa EDSA? Ikaw ba'y ako, ngayong araw na ito, ay talagang makikisama ako sa mga magrarally sa EDSA. Magpupunta po tayo dyan para makisama ho sa mga kababayan natin dyan. At manawagan na ho, na sabi nga ni Senator Amy, umuwi ka na ading. Uwi ka na. Uuwi na yan. Uuwi na yan. Umuwi ka na. Hindi mo na kaya. Yan ang sinabi ng kapatid mo. Kapatid mo nagsabi, hindi kami ha. Kapatid mo nagsabi, umuwi ka na. Dili mo na kaya. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik. Yo! Dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Ako po! Kaya pala si Sandro dilat na dilat? Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos 4 na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ng Walang pumalakpak doon, napansin nyo? Sorry wala talagang pumalakpak doon sa part na yun dangal ng aking ama. Nasira kasi ni BBM ng todo-todo Kahit pa paano nung panahon na wala pa si BBM, hindi pa siya presidente, may mga naniniwala pa sa mga Marcos Nung naging presidente siya, wala na talaga. Ending na Ending na. Buti nga ginawa ni Amy to kahit pa paano. Hindi, alam mo yon, ako kasi okay na Ayaw na talaga ng Pilipino sa mga Marcos. Period na yon. At least ito, naibalik yung kahit pa paanong konting dangal. Di ba? Kay Amy. Ako, naniniwala ako. Sabi ko nga sa inyo, never ko nagustuhan niya si Amy. Pero dahil dito, yung respeto, wow. Saludo. Respeto ko to. Sa pamamagitan na nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama, nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo, sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas, siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kaguluhan sa Mindanao, alanganing gyera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control scam, garapalan, takipan, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagdakip sa dating Pangulong matanda't may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan. Grabe. Pagsadsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan.
ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Aimee ni Bonget, kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat, at sa harap ni Bongbong. Ano yun? Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. Tatlong taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakariting ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa iyo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama no sa sumubok na sanggain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Grabe. Nakakaano, no? Makabagdamdamin yung mensahe niya. Hindi, alam mo yun, concern siya. Kaya, eto yun baka kasi sabihin ng iba, kung talagang concern siya, bakit di na lang niya sinabi ng private? Tinataboy nga daw siya. Diba? Tinataboy nga siya, ayaw palapitin, hindi makano. Kaya nga sabi nga niya, maybe this time, papansinin mo na ako. Maybe this time, kakausapin mo na ako. Kasi hindi na kita ma-recognize. Alam niyo yung ginagawa ni Aimee? Is to save his brother. Kasi alam niya na one day, titirik na lang mata niyan. Oo! Alam naman natin ang ending ng isang adik. Again, hindi ako nagsasabing siya ang adik si Senator Aimee. Alam naman natin ang ending ng mga yan. So siya, sabi nga niya, hindi ko na ma-recognize yung kapatid ko. Iba na yung pananal... Gumaganon-ganon, bigla lang tatawa. Gumaganon-ganon na lang. Pati yung mukha, ganon na. Mas pangit na kay Sir Jack. Gago! Diba? Sorry, biro lang Sir Jack Hindi ka na ma-recognize. Tapos kung ano-ano na daw yung mga desisyon mo. Para mailigtas niya na, hindi nga niya malapitan. So para mailigtas niya na itong kapatid niya, sinapubliko niya na. Sabi nga mas mabuti na ito. Nakalimutan ko yung yung quotation na yun yung mas mabuti na itong ganito kapait yung ginawa ni Aimee kesa naman doon sa mga kaibigan niya sumisip-sip sa kanya na ikakasira lang niya, di ba? Totoo 'yan. Sa akin I'm still hoping that Marcos would listen sa kanyang kapatid at umuwi na siya, magparehab na. Di ba? Yun lang yun Sa Bagong Tipan, kay Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama
Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Yon. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling. At Yon. nangangako ako, hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. Grabe, ito yung talagang ramdam mo yung ate, di ba? Maramdam. Ito yung famous proverb, better the bitter truth than a sweet lie. Ha? Better the bitter truth than a sweet lie. Sige, siyempre, yung mga kakampi niya, mga kasama niya, binubuli siya, Mr. President, you're looking good. Mr. President, that's a good decision. That's a good move. Di ba? Binubola siya eh. Sigurado, that's what you call sweet lie. At least ito, better, di ba? Better yung bitter truth than a sweet lie. Ito, bitter truth to eh. Masakit. Di ba? Sabi nga nila, yung gamot minsan, pangit ang lasa niyan. Pero makakapagpagaling siya yan. Di ba? Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Yun! Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ayan. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikaw. Ganda nun. Ganda nun, Brad. Hey, sister. Ang ganda nun. Kasi tama nga naman eh. Nakalimutan na ni BBM na darating ang panahon, he will step down. At pagbaba niyan, kaliwat kanan ng kaso sa kanya. Yung mga tauhan niya, iiwan siya. Babalik na naman siya sa sarili niya, doon sa kubol niya. Ewan ko kung anong gagawin nila ng asawa niya. Diba? Nasa kapangyarihan ka, nalulung ka. Nalulung ka na sa kapangyarihan. Eto, kapatid mo nag-a-advise sa'yo, babalik ka rin sa pamilya. Pamilya ang lagi mong sandigan. So sana, Bongbong, makinig ka. Mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa adiksyon nabigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Grabe, maganda yun. Dahil sa addiction mo. Lupit nun, Brad. Dahil sa addiction mo, nagkaroon ng karamdaman ng buong Pilipinas. Wala siguro sa atin ang hindi aayon doon. Except si Auntie Claire. Basta yan, sip-sip yung animal. Makasip-sip, kulang na lang. Dilaan ng tumbong ni Marcos eh. Hindi, totoo. Siguro si Auntie Claire na lang sisip-sip sa'yo. Wala siguro magsasabi na ngayon ay gumanda ang buhay ko sa Pilipinas. Sumaya ang buhay ko. Mas lalo akong sumigla. Ang ekonomiya nagtagumpay. Wala na sigurong magsasabing ganyan eh. Kung hindi yung mga bayaran mong vlogger, yan si Auntie Claire, at saka yung mga nasa posisyon. Pero kitang-kita nyo na bumagsak ang Pilipinas. Yung ano na lang eh, yung dolyar na lang eh. Diba? Sabi ko nga sa iyo, there's a global factor dyan sa dolyar. But even the mga economists natin, alam nila na ang problema talaga, kaya bumagsak yung dolyar ay dahil yung sa antindi ng import, tapos konti lang ini-export natin, tapos nagkataasan na ho ang korupsyon, nauubos ang pera ng gobyerno, umaalis sa mga investor. Alam nila yun eh. Sila na nga nagsasabi. So madaling salita, tama talaga eh. Dahil sa pagiging addict, according to Senator Amy, nasira ang Pilipinas. Pero sinabi na ni PRRD nun eh. Kaya sana this time makinig na yung taong bayan. Panahon na para pumunta tayo sa EDSA ngayong araw na ito. Para ipanawagan sa gobyerno ang tunay na pagbabago sa isang mapayapa at legal na paraan. Matatanda na tayo. Sakitan na si Mami. Alagaan na lang natin ang isa't isa. Yon. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Yon. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Ganda nun ha. Panalo yun, Amy. Panalo yung sinabi mong yan. Panalo. Maganda. Maganda yung sinabi mo.
Ha? Mawala na posisyon, wag ka lang. Yung kapatid ko lang. Kasi naniniwala ako dyan eh. Ako ganun din eh. Sigurado ako ganun din kayo sa kapatid nyo. Diba? Marami nga sa inyo nagpapakapukpok na dahil sa kapatid. Banat ba yun mga banat mo? Seryoso na eh. Totoo naman eh. Diba? Marami dyan nagpapakapukpok para sa kanilang kapatid, anak, pamilya. Gagawin mo kasi lahat eh. Diba? Lahat gagawin mo, lahat isusubo mo, lahat lulunukin mo. Basta lang sa maisalba mo yung immediate family mo. Tama, mali? Diba? Oh. Yan yung sinasabi ni Senator Raimi, kahit mawala ako sa posisyon. Kasi tama eh. This really is something na revelation ito. Hindi ko alam kung tatanggapin ng mamamayang Pilipino si Senator Raimi after this. Maybe some of us, ako, humanga ako, but it doesn't mean I will vote for her. Kasi another Marcos, no. For me, no. Di ba? Pero yung respect ko sa kanya, tumaas. Pero yung iboboto ko siya uli, hindi na. Totoo, that's the truth eh. So ibig ko lang po sabihin mga kababayan, eto si Senator Raimi, sabi niya okay na, kahit mawala na kami sa politika, maisalba ko lang tong kapatid ko. Palakpakan. Mag-i-standing ovation siya na ako eh. Kaya lang naka-brief na lang ako eh. Baka kaysa masyak sila sa sinabi ni Amy. Si Banat Bay naka-brief na lang. Mas baka masyalo kayo masyak sa akin. Pagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Ay! Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Yo. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, Yo. matagumpay Yo. sa buhay. Ayaw. Itama ang mali, Yo. labanan ang adiksyon, Yo. at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid, kapatid, mabuhay kayong magkakapatid. Maraming salamat po, Senator Amy. Ayun, panalo. Alam mo mga kababayan, ha? This is it, pansit. Ha? Game over na mga kababayan. Bakit game over? Eto na eh. Eto na yon. Wala nang titindi pa dito, kaya game over na. Wala nang titindi pang revelasyon ho ito. Ito na talaga yung pinaling revelasyon. Yung kay Saldi ko, medyo magdududa ka pa sa sama aspect ng sinasabi niya eh. Although, may narinig ako, antayin ninyo, may narinig ako, may lalabas na video, na yung, may bidyong tumatanggap. Abangan nyo yan. Sabi sa akin ha, ewan ko kung totoo yan. Pero pag ginawa, kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kababayan, eto matindi na ho ito. Ito ang lahat ng sapat na dahilan kung bakit nagkakaganito ang ating bansa. Itong sinabi ni Senator Amy, ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng flood control o ghost flood control, kung bakit nagkaroon ng most corrupt budget noong 2025, kung bakit nagkaroon ng Romualdez, kung bakit nagkaroon ng Zaldico, kung bakit nagkaroon ng iba't ibang bagay na ikinabagsak ng Pilipinas. Ito yun. The root. Ito. Yung pagiging di umano, allegedly, na sinabi ni Senator Amy na adik at patuloy na lulong sa droga ang kanyang kapatid na nagtataong ating presidente. Yan ang totoo. So, ibig sabihin, mga kababayan, solve na. Solve na ang lahat ng bagay. Mga question ninyo, mga duda ninyo, eto na yung sagot. Wala nang ibang sagot, eto na. Solve na. Alam ninyo ng lahat kung bakit nagkaganito ang bansa natin dahil meron tayong adik at lulong na presidente. Yan ang sinabi ni Senator Amy. Ang tanong ko na lang sa inyo, mga kababayan, papayag ba kayo? Mananahimik po ba kayo? Hindi nyo ba ipagsisigawan na dapat nang umuwi at magpagamot si Marcos? Bakit? Hindi, bakit? Bakit ko sinasabi yan? Kasi, base sa sinasabi ni Senator Amy, hindi na siya mentally capable of leading this country. As a matter of fact, it should be impeached. Hindi lang impeach. Para mas mabilis, kailangan na talagang bumaba sa pwesto itong presidente. Hindi, hindi puwersahan, illegal. Hindi ganon.
Ako ayoko. Sabi ko sa inyo, ayoko ng rebellion. Ever since, ayaw ko. Rebellion, si Satanas yan. Diba? Remember, he is the first rebel. Si Satanas. Kaya hindi ako magpapabor sa rebellion. Ngunit datapwat subalit, Mr. Marcos, if you still have a little, kahit kapiraso lang. Sabi nga diba ng Panginoon, kahit kapirasong pananampalataya lang, it can move mountains. Mr. Marcos, mahiya ka naman kung hindi ka pa bumaba. Kapatid mo na ang nagsabi sa'yo. Masakit eh. Sabi ko nga sa inyo, masakit. Masakit. Iniisip ko nga kanina, kung halimbawa lang may pamilya ako, may anak ako, may asawa ko, tapos sinita ako ni Coach O, di banat bay? Ang lakas mong kumain. Yung diabetes mo pumapalo na sa kataas-taasan. Eh hindi ako nakinig. Ayoko makinig sa'yo. Bala, kakakainin ko lahat ng gusto kong kainin. Ha? Pero eventually, talagang, dahil hindi ko pinakikinggan ng kapatid ko, sinita niya na ako. Ang taba mo na. Ubis ka na. Mas malaki ka na kay Jay Guevara. Malala na yun. Masakit man na sinabi niya yun in public, pero magigising na ako. Di ba? Alam mo yun, oo nga, no? Maybe talagang concern lang yung kapatid ko kasi pag pinagpatuloy ko to, patay yung high blood pressure ko, baka mabulag pa ako dahil sa diabetes ko. Ganun yun eh. Yeah? He is just trying to save me. Kaya nga Mr. Marcos, itong ginawa ng kapatid mo, she is trying to save you. Not from politics, not from anything, but save you. As you. Bakit? Saan po ba ang ending ng lahat ng adik? Wala namang ending ang adik na, ang saya-saya ng adik. Walang ganong ending ang adik. Kahit sa kasaysayan, di ba yung mga sikat nga na overdose Bakit? Sikat na sikat sila, mayaman sila, feeling nila, everything. Sa Amerika, di ba, yung mga Hollywood star, anong ending? OD. Kasi nga, yung dosage mo, hindi na kinakaya yung isa. Ito nga sinasabi niya, 4 times a day na kayo. Talagang ma-OD na kayo niyan. Kaya dapat magpasalamat ka sa ate mo, sinabi ito. Masakit man, pero ito ang magliligtas sa'yo. Huwag mong pakinggan yung mga bumubulong-bulong sa yung demonyo dyan sa paligid mo. Pakinggan mo tong kapatid mo. It's about time. Umuwi ka na, magpagamot ka na. Dahil isipin mo na lang yung sarili mo, pamilya mo. Ang problema nga dito, buong pamilya mo daw, adik eh. I mean, yung anak mo din. Bakit? Sa tingin mo? Hindi, yun ang sinabi ni Senator Raimi. Kaya nga sabi ko nga, eto nga Mr. Marcos ano sa tingin mo ending mo? Makuha mo lahat ng pera ng Pilipinas? Let's assume. Sige, i-assume na natin. Lahat ng imaginasyon natin, i-assume na natin. Maging mapagmamayari mo ang Pilipinas, makuha mo lahat ng pera, tapos, ano mangyari? Isasama mo yan sa libingan mo? Hindi ba nakita nangyari sa inyo? Naisama ba ng tatay mo? Hindi ako nagtatanong lang Hindi ito pambabasto sa tatay Lahat ng tao hindi masasama ang kanyang kayamanan. Dangal, makakalimutan ng tao yan. Lahat yan makakalimutan. O yung mga namatay naalala nyo pa? Yung mga bayani nga natin, hindi nyo na naalala Yung mga tunay na bayani natin, naalala, hindi na. Yung mga kabataan ngayon, kilala pa nyo yung mga bayani, hindi na. Ang kilala nyo yung mga ewan. Diba? Naintindihan nyo ibig sabihin, lahat tayo mamawala. So anong dapat mong gawin? Ang importante, yung pamilya. Family is more important than anything else in this world. Sabi ko nga sa inyo ako nagtatrabaho, wala man akong pamilya Hindi ako nagtatrabaho para sa sarili ko lang. Nagtatrabaho ko dahil sa aking family, yung aking parents. Diba? Yun po, doon ako nagtatrabaho. Kasi yun ang pinaka-importante sa lahat, more than anything else. Ang sarap sa puso na nakakatulong ka sa pamilya. Ang sarap sa puso na yung kapatid mo maayos. Ang sarap sa puso nun, more than anything else. Yung pera, mawawala yan. Kaya ka lang nilalapitan ng tao ngayon dahil nasa kapangyarihan ka. Yun ang sinabi ni Amy at tama siya doon. Kaya yung mga sumisip sa'yo, lalong-lalo na si Auntie Claire, mawala ka na sa kapangyarihan yan, tingnan mo, babanatan ka yan in the future. Kasi vlogger yan Kailangan lang yan ng content. Ngayon, content ka niya. Ngayon, nasa posisyon siya. Pero tinan mo, maglalahong parang bula din yan. Kasi nga, mahina. Mahina naman talaga logic yan Maglalahong parang bula yan. At pag nalaho parang bula yan, isa kanyan siguro malamang sa malamang itatakwin.
Kasi paganong-ganon yan eh. Tapos pakikinggan mo siya? O yung advice ng mga tao mo, pakikinggan mo? Wala. Makinig ka sa kapatid mo. Yun lang ang akin. Pakinggan mo ang kapatid mo. Yan ang tunay na nagmamahal sa'yo. Hindi yung asawa mo. Hindi kasi minsan katotohanan naman yun eh. Minsan yung asawa hindi naman talaga yun ang tunay na nagmamahal eh. Minsan yung kapatid talaga eh. Ha? Pakinggan mo. Okay? At para sa ating contest. Siyempre may contest tayo, di ba? Huwag niyong kakalimutan yung contest natin na GCash. Sa unang 3 makakahula ay may tigpa 500 na GCash. Lagi yan ha. So, ang requirement niyan, kailangan nakasubscribe kayo. Pangalawa, tama yung sasagot nyo. Ano yon? Ang tanong. Kailangan tama ito ha. Ano yung eksakto na quotation na binanggit ko kanina about doon sa advice, yung bitter. Okay? Kung ano man yung quotation na yon, binanggit ko kanina, ilang beses kong pinaulit-ulit. Kung ano yon, ilagay nyo dyan. Ang unang 3 mananalo ay merong tigpa 500 GCash. Yun. So paano mga kababayan, kita-kita po tayo mamaya diyan sa pagka ginugel nyo diyan, lagpas yan ng EDSA Shrine ha. Doon sa susunod pa sa White Plains, okay? So White Plains EDSA, corner EDSA. Yon, doon po. Alam ko matraffic, maraming pulis diyan kasi grabe talagang kawawa yung mga kapulisan natin diyan. Pero kayong mga kapulisan, payag ba kayo na ganyan ang Commander-in-Chief nyo? At kayo mga AFP, ganyan ang Commander-in-Chief nyo? Kung payag kayo at hindi kayo payag, kausapin nyo si Senator Amy. Hindi ako si Senator Amy. Kasi ako wala akong masasabi sa inyo. Buhay nyo yan eh. Kausapin nyo si Senator Amy. Kasi kapatid niya yung Commander-in-Chief nyo eh. Diba? So, kausapin nyo sila. So, mamaya magkita-kita ho tayo para isang mapayapang at pananalangin sa ating Diyos. Magkita-kita po tayo dyan sa EDSA White Plains ngayong araw na ito. Ito na yung pangatlo at ang final rally. Palakpakan tayo.